Kumusta, mga maalam na pagtanda? Bago po tayo mag-umpisa, may isang mahalagang tanong na gusto kong itanong sa inyo. Ang kape ba ay kaibigan o kaaway ng inyong kalusugan? Marahil, araw-araw ay nakasanayan na nating samahan ang almusal at kwentuhan ng isang mainit na tasa ng kape, isa itong nakaugaliang sandali na nagpaparamdam sa atin ng ginhawa. Pero sa loob ng maraming taon, marami rin sa atin ang nakakarinig ng mga babala mula sa pamilya o sa ating sarili. Huwag ka nang masyadong magkape, baka masama yan sa puso mo. Ang tanong ay, masama ba talaga ang kape sa mga senior? May katotohanan ba ang mga babalang ito? Kung gusto po ninyong malaman ang buong kwento, ang hindi alam ng nakararami, manatili po kayong nanonood. Dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang mga benepisyo at panganib ng kape at sasagutin ang tanong na bumabagabag sa marami. Ibubunyag natin ang katotohanan upang kayo mismo ang magdesisyon kung ang kape ay tama para sa inyo. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Salamat po. Ngayon, bumalik tayo sa kape. Sa ating bansa, ang kape ay hindi lang simpleng inumin, ito ay bahagi na ng ating kultura. Kung titignan, mayroong dalawang panig ang kape pagdating sa kalusugan. Ang isang panig ay nagsasabi na nakakasama ito sa puso, samantalang ang isa naman ay nagsasabi na may mga benepisyo pa nga ito. Kaya't mahalagang maintindihan natin ang kabuuan ng kwento. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 4 na mahahalagang punto. Una, ang mga potensyal na benepisyo ng kape na hindi niyo alam. Ikalawa, ang mga panganib na dapat ninyong bantayan. Ikatlo, sino ang mga dapat mag-ingat sa pag-inom nito. At panghuli, paano kayo makakainom ng kape ng ligtas at maalam. Kaya't simulan na natin. Una, ang mga benepisyo ng kape para sa mga senior. Hindi lang pampagising ang kape. May mga pananaliksik na nagpapakita na ang regular at katamtamang pag-inom nito ay may mga benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa ating mga nakakatanda. Ang unang benepisyo ay may kinalaman sa ating utak at memorya. Ang caffeine sa kape ay kilalang pampasigla, tinutulungan itong mapanatiling gising at alerto ang ating isipan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng kape ay maaaring makatulong na mapabuti ang inyong pagiging alisto at konsentrasyon. Mahalaga ito para sa ating edad, kung saan natural na nagbabago ang paggana ng ating utak. Bukod sa agarang epekto, may mga pananaliksik din na nagmumungkahi na ang pag-inom ng kape ay maaaring magpababa ng panganib na magkaroon ng ilang sakit sa utak na nakakaapekto sa pag-isip at memorya. Ang mga sakit tulad ng Parkinson's disease at Alzheimer's disease ay mas karaniwan sa mga nakatatanda. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga regular na umiinom ng kape ay maaaring may mas mababang tsansa na magkaroon ng mga sakit na ito dahil sa mga sustansya sa kape na pumoprotekta sa ating cells. At yan ang ikatlong benepisyo, ang kape ay sagana sa antioxidants. Kung isipin, ang antioxidants ay parang mga sundalo na lumalaban sa mga free radicals sa ating katawan, mga molekula na maaaring makapinsala sa ating mga cells at mag-ambag sa pagtanda at sakit. Ang mga antioxidants na matatagpuan sa kape ay maaaring makatulong na protektahan ang ating mga cells at suportahan ang inyong pangkalahatang kalusugan. Kaya't ang pag-inom ng kape, nang may tamang pag-ingat, ay hindi lamang pampagising, ito ay maaaring maging isang simpleng paraan para suportahan ang kalusugan ng inyong utak at katawan. Ikalawa, ang mga potensyal na panganib na dapat tandaan. Tulad ng lahat ng bagay, ang sobra ay masama. Mayroon ding mga panganib ang kape na dapat nating bantayan, lalo na habang tayo ay tumatanda at mas nagiging sensitibo ang ating katawan. Ang pinakakaraniwang epekto ay ang pag-istorbo sa pagtulog. Habang tayo ay nagkakaedad, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa caffeine. Matagal itong nananatili sa ating sistema. Ang pag-inom ng kape kahit tanghali pa lang ay maaaring maapektuhan na ang inyong pagtulog sa gabi. Ang sapat na pagtulog ay napakahalaga para sa ating kalusugan dahil ito ang oras na nagre-recover ang ating katawan. Ang pangalawang panganib ay may kinalaman sa ating puso.
Para sa ilang senior, ang caffeine ay maaaring maging dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso o palpitations. Bagamat hindi ito laging mapanganib, maaaring nakakabahala ito. Dagdag pa rito, maaaring bahagyang magpataas ng blood pressure ang labis na kape sa ilang tao, lalo na sa mga may pre-existing na hypertension. Kaya't kung kayo ay may mataas na blood pressure, mahalagang bantayan ang inyong pag-inom ng kape. Ang ikatlong punto ay ang epekto ng kape sa digestive system. Ang caffeine ay acidic at maaaring maging sanhi ng acid reflux o heartburn, lalo na kung mayroon kayong mga problema sa tiyan tulad ng GERD. Bukod pa rito, maaari rin itong maging sanhi ng pagtatay sa ilang tao. Pang-apat, ang caffeine ay nagiging dahilan para mas madalas kayong mag-ihi. Ito ay maaaring maging sanhi ng dehydration, lalo na kung hindi kayo umiinom ng sapat na tubig. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pananakit ng ulo, at panghihina na mas mapanganib sa ating edad. Kaya't habang may mga benepisyo ang kape, mahalagang alamin ang mga panganib na ito at maging maingat sa pagkonsumo. Ikatlo, sino ang dapat mag-ingat? Ngayon, nalaman na natin ang maganda at hindi magandang epekto ng kape. Ang susunod na tanong ay, sino ang mga dapat mag-ingat sa pag-inom nito? Hindi lahat ay pantay-pantay ang reaksyon sa kape. Ang epekto nito sa inyo ay nakasalalay sa inyong sariling kalagayan sa kalusugan. Kung kayo ay may history ng heart palpitations, irregular heartbeat, o iba pang kondisyon sa puso, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang caffeine ay maaaring mag-trigger ng mga sintomas na ito sa ilang tao. Pangalawa, kung kayo ay may mataas na blood pressure o hypertension na minomonitor, dapat kayong maging maingat. Mahalagang malaman kung ang kape ba ay nagpapataas ng inyong blood pressure sa isang paraan na hindi na kayang kontrolin ng inyong gamot. Ang isang simpleng paraan para malaman ito ay ang pag-check ng inyong blood pressure bago at pagkatapos uminom ng kape. Ikatlo, kung kayo ay nakararanas ng severe anxiety o madalas na pagkabahala, ang kape ay maaaring magpalala nito. Ang caffeine ay pampasigla sa nervous system na maaaring maging sanhi ng nervousness at pagiging aligaga. Maaari itong makaapekto sa inyong mental health, kaya't mahalagang makinig sa kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Panghuli, kung kayo ay may mga problema sa pagtulog o insomnia, dapat niyong limitahan o iwasan ang kape, lalo na sa hapon o gabi. Kung nais niyong uminom ng kape, gawin ito sa umaga lamang. Sa madaling salita, ang kape ay isang personal na usapin. Kung kayo ay may mga kondisyon sa kalusugan, laging mag-ingat at, kung maaari, kumonsulta sa inyong doktor. Ika-apat, paano uminom ng kape ng ligtas at maalam? Ang mabuting balita ay, para sa karamihan ng mga senior na walang nabanggit na kondisyon, ang kape ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ang susi ay ang pagiging maalam at katamtaman. Una, unahin ang moderate consumption. Karamihan sa mga eksperto ay nagrerekomenda ng pag-inom ng 2 hanggang 3 tasa ng kape bawat araw. Ang sobra pa rito ay maaaring magpataas ng panganib ng mga side effects. Makinig sa inyong katawan kung ang 1 tasa ay nagpapataas na ng tibok ng inyong puso o nagpapabahala sa inyo, marahil ay sapat na yon. Ikalawa, alamin ang tamang oras. Para maiwasan ang pag-istorbo sa inyong pagtulog, inirerekomenda na iwasan ang pag-inom ng kape 6 hanggang 8 oras bago kayo matulog. Kung ang oras ng tulog ninyo ay 9:00 ng gabi, subukang gawing 3:00 ng hapon ang huling tasa ng kape nyo. Ikatlo, i-prioritize ang hydration. Tandaan na ang kape ay nagiging dahilan para mas madalas kayong mag-ihi. Para labanan ito, siguraduhing umiinom kayo ng sapat na tubig sa buong araw. Para sa bawat tasa ng kape, subukang uminom ng 1 basong tubig. Pang-apat, maging maingat sa mga idinadagdag. Kadalasan, hindi ang kape ang problema, kundi ang mga kasama nito. Ang labis na asukal at matatabang creamer ay nagdaragdag ng calories at maaaring makapagpataas ng panganib sa diabetes at heart disease. Kung maaari, uminom ng black coffee o gumamit ng mas malusog na alternatibo tulad ng kaunting gatas. Panghuli, piliin ang kalidad. Ang tradisyonal na kapeng Barako o Arabica ay mas mahusay. Tiyaking malinis at sariwa ang kape na inyong iniinom. Sa kabuuan, ang kape ay hindi talaga masama. Ang epekto nito ay nakasalalay sa kung sino ang umiinom nito at paano ito inihahanda. Tandaan po natin ang ating mga pinag-usapan. Una, may mga potensyal itong benepisyo para sa ating utak, ngunit may mga panganib din na dapat bantayan.
Pangalawa, mahalagang malaman kung ang inyong katawan ay sensitibo sa caffeine dahil sa mga kondisyon tulad ng hypertension o sakit sa puso. At panghuli, ang susi ay ang pagiging katamtaman, 2 hanggang 3 tasa sa isang araw, maagap sa umaga, at bawasan ang mga asukal at creamer. Ang pag-aaruga sa ating kalusugan ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, tayo mismo ang dapat maging pinakamaalam. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood. Tandaan, ang maliliit na desisyon araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Manatili po kayong maalam, ligtas, at malusog.